You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. Yung ating suke at matapang na kaibigan si Arya Villana ay ngayon ay tumutulong sa problema ng customs at mukhang lalabas niya na rito sa atin kung sino-sino itong hawak niyang mga smuggler na dapat talaga mahubalan ng maskara. Kay RJ, gaano karami ba yun itong mga smuggler na hanggang ngayon ay nagmumoonlight? Alam mo, ang worry ko dyan sa customs, hindi yung smuggler yung mafia from within. Dahil hanggang hindi nalilinis yung mafia from within dyan, ay talagang makukurap. Ang galing lalong-lalo na yung mga manipulator, yung mga smuggler, ay talagang magaling sa pakurap-kurap. Makalipas po magsalita ang ating Pangulo nung State of the Nation Address, binanggit niya po yung dalawang issue. Una, yung babawasan po yung income tax. Pangalawa ay yung corporate tax. Dahil po dyan, ang tanong ng taong bayan, lalong-lalo na po ng mga consumers and commuters, ay saan kukunin ang ating pamahalaan kung magbabawas po tayo ng pondo dun sa koleksyon. So, nakita po namin na meron tayong maaaring pagkunan. Ito na nga po yung sa Bureau of Customs. Bakit po? Taon-taon po ay meron pong nawawala o hindi po nakokolekta dahil hindi sumusunod sa tamang proseso o sa tamang pagbabayad ng duties and taxes dito sa Bureau of Customs. Ang cost po ng smuggling per year ay 200 billion pesos. Ito po ang nawawala na pondo na sana'y mapakinabangan ng taong bayan. Ang equation po niyan per day ay hindi po bababa ng 200 million to 500 million a day. Ganun po kalaki ito. So, ito sana ang isa sa higpitan ng gripo ng Department of Finance na nasa ilalim niya ang Bureau of Customs, na kung saan ay itong mga smugglers na ito ay sila lamang ang mga pangunahing nakikinabang. At sa bandang huli, sa pangkalatan ay apektado po ang buong bansa. So ibig sabihin, ito po ay malinaw na sabotahe sa ating ekonomiya. Kaya aming hinihiling na magkaroon din po ng pagbabago dun sa batas sa custom na kung saan ay hindi lamang po agricultural products yung may higpitan. Kung hindi, may sama na rin sa death penalty yung mga na sumasabotahe sa ating ekonomiya. Ano po? Dahil sino lang bang may kakayahang gumawa nito? Bukod sa mga oligarko, ay yung mga multimilyonaryo na may mga kasabwat sa loob at labas ng pamahalaan para ipagpatuloy ang ganitong klase ng eskema o mafia. So nakita po ng United Filipino Consumers and Commuters na yung 200 billion na yan ay malaking ambag sa ating ekonomiya. Pantulong sana sa infrastruktura na binanggit sa SONA ng ating presidente. No? Pangalawa po, meron pong 635 cases na hindi pa po natatapos sa ilalim ng Department of Justice. Itong 635 cases, karamihan po rito ay mga kaso ng smuggling at tax evasion. Magkano po ang halaga nito? Ang halaga po nito ay 103 billion pesos. Out of 635 cases, mismo na po si Secretary Dominguez na nagsabi, 5 lamang sa 635 cases na ito ang naresolba. 3 po dito yung sa taxes, 2 rito yung smuggling. So, 630 lamang po. So, meron pang nakabinbin. Kung pagsasamahin natin yung halaga ng 103 billion plus 200, 300 billion na po ito. So, malaki po ito ang pantulong sana
sa pangailangan natin. Yung budget deficit natin na 117 billion, ma-offset na niya agad. 117 billion per year yung ating budget deficit, yung kakulangan sa budget. Dito pa lang, sa Bureau of Customs, higpitan ng gripo, i-resolve ba itong mga pabilisin ng mga kaso sa DOJ, itong mga tax evasion cases nito, na karamihan ay mga oligarko rin at karamihan ay mga multimilyonaryong mga traders na hindi po sumusunod sa tamang pagnenegosyo. Ano po? Ikatlong issue na gusto ko po sanang i-share. Kagabi po, merong telebisyon na naglabas na isang exclusive na panayam kay Commissioner Lina, dating Commissioner ng Custom. Nagkaroon po siya ng tinatawag na midnight deal na sinasabi. Pinirmahan niya ito ng June 5, kung tama po yung aking pagkaalala, June 5, pinirmahan niya ito. Ang laman po noon ay pinahintulutan niya na ang Manila North Port, no, Incorporated, na humawak na ng international, magpapasok na ng mga international cargo. Samantalang itong port na ito ay for domestic use only. Isa po yun, no? Anong punto natin dito? Suspecha namin, mas lalakas po ang smuggling dahil ito ay kontrolado na ng isang pribadong kumpanya. Hindi po malinaw ang polisiya hinggil dito sa pagsasaliksik ng mga kargamento, lalong-lalo na bumukas po sa international yan. Isa pa pong punto sa issue na yan, doon sa pinirmahan ni Commissioner Lina, magkakaroon po ng karagdagang taripa. Alam niyo po kung magkano? 37% ang idadagdag na taripa. So anong gagawin ng mga traders? Anong gagawin ng mga importers dito? Simple lang po, ipapasa ito sa ating mga consumers. Ganun po kalaki yun, 37%. So mag-shoot up po yan. So, yan po ay dapat masuri at makita ng maigi sapagkat hindi po ito dumaan ng demokratikong konsultasyon. Ito ay minadali. Ang dahilan ni Commissioner Lina rito sa usapin na ito ay dahil daw sa port congestion. Ang tanong namin, bakit nung naupo siya ay hindi niya agad ginawa yun? Bakit hinintay niya 3 linggo na lang ay wala na ang gobyernong Aquino? Bakit noon na lang niya ginawa? Obvious ba? Pinapaboran ba niya yung nakakuha nung o hindi natin alam, Pero sinasabi natin dito, 37% na dagdag na taripa sa lahat ng mga commodity na darating dito sa bansa, mapa international at lokal, ay papatawan. So anong gagawin ng mga ultimo po ang Philippine Port Authority ay hindi nakakonsulta sa usapin na ito. So anong gagawin ng mga negosyante, ng mga chambers? Simple. Pass on lang ho sa atin. Ganun po. So, yan po yung ilang sa mga tinitignan nating mga concern, pagdating dito sa customs. At nung isang araw po, ang inyong lingkod po ay pumunta sa tanggapan ng Bureau of Customs, kasama ko po ang chairman ng Volunteers Against Crime and Corruption, at nagsabit po kami ng listahan. Ito po yun, listahan. Ito po yung kopya ng listahan. Listahan po ito ng mga tao na involved dun sa mga gawain na hindi po umaayon sa ating batas sa Bureau of Customs, loob at labas. So ito po ay ibinigay natin, pinareceive natin sa Bureau of Customs para masuri nila ang dokumentong ito. Binibigyan natin ng pagkakataon ang bagong nakaupo dyan sa Bureau of Customs na yan, si Commissioner Nicanor Faeldon. Ito ay 51 days pa lamang po na sila ay nakaupo, wala pang 100 araw o wala pa ho itong 6 na buwan, So, ito ay binibigyan pa natin ng pagkakataon na masuri nila ang laman ng dokumentong ito. Dahil ito po ay tulong ng taong bayan sa ating gobyerno. Kung yung mga nasa loob ng gobyerno ay medyo tali ang kanilang kamay, tayo pong mga sibilyan, meron ho tayong partisipasyon sa ating gobyerno. Sabi ni Pangulong Duterte, gusto niya ng isang malinis na gobyerno. Pero hindi magaganap yan kung walang partisipasyon ng taong bayan.
Kailangan niya po tayo. Kaya ho kami, sa United Filipino Consumers and Commuters, ay nagboboluntaryo po kami na tumulong sa mga ehensya na ito para magkaroon ng isang tunay na malinis na gobyerno. So, yan po, no, sa ngayon, ang aking masasabi, bagamat marami pa pong mga ibang mga consumers and commuters issue na napapanahon din. Magandang umaga po sa inyo. RJ, at this point in time, total, nabigay mo na yan kay Commissioner Peldon. Yeah. Pwede bang ilabas mo na sa amin ang mga pangalan yan? Kaya mo bang basahin na yung mga pangalan na yan dito? Ha? Mag-aladigong ka na ngayon? Ganito po, no? Kapag nilabas po natin to, sigurado po ako na may mga ibang tao na bigla na lang maaaring maglaho. Ayaw ho natin ma-preempt yun. At gusto natin ang gulong ng hustisya ay gumulong sa tamang paraan. Kaya ang ginawa namin, kahit alam na namin, meron kaming konti lang naman po ito na hawak naming listahan, ay suriin nila. At sila mismo sa loob ay mag-imbestiga. Meron nga nagsasabi sa amin, pambira naman, di ba nila alam yan? Mga taga-loob sila. Sigurado mas alam nila yan kaysa sa inyo. For sure. So, yun lang po yung punto. So, binibigyan natin ng espasyo ang ating Commissioner Peldo na tingnan niya ito. At ito po ay challenge sa ating gobyerno. Ang sabi nga niya, nung naupo siya, wala siyang utang na loob kahit kanino. Kahit sa presidente, dahil hindi niya hiningi ang posisyon na ito. Ang utang na loob daw niya ay nasa taong bayan. At kailangan niya tulong ng taong bayan. So, anong ginawa namin? Hindi alam ni Commissioner Peldon, gumagalaw kami ng aming sarili. So ngayon, ito ay challenge. Sinasabi mo, kailangan mong tulong ng taong bayan. Ito kami. Nagpo-volunteer kami as a test. Para may test natin, yung sinasabi natin clean government. At ito yung participatory democracy na sinasabi. So, para maging patas po sa lahat, hindi naman po tayo katulad ng iba dyan na bigla na lang magbibigay ng akusasyon nang wala pong mga balidong ebidensya. Ito po ay kumpleto mula simula hanggang dulo. So, kung hindi sila action dito, meron din po kaming timeline. No? Maaaring kami na mismo ang magsampa, no, ng mga kaukulang aksyon. Pero again, binibigyan po natin ng espasyo ang Bureau of Customs na masawata kung gaano katindi ang mafia dyan, no? Kung gaano katindi ang mga sabwatan dyan, sino-sino ba mga involved dyan, meron bang mga estrella sa balikat yan, meron bang mga politiko dyan, meron ba nasa Senado, meron ba nasa Kongreso, no? Sino-sino mga oligarko ito, etc. So, bigyan pa ho natin ng pagkakataon ang paglilinis na ito. So, tayo ay lalahok sa proseso na ito. Kung kinakailangan na kami ay humarap sa kanila, ay harap kami para ipaliwanag namin isa-isa. No? Sino-sino ito, ilan ba ito, at ano-ano mga nakalagay po sa mga nakuha naming impormasyon. Maganda rito, RJ, no? At this point in time, ay maraming gumagalaw, maraming cluster. And you will be shocked about these things. Kaya, dapat, ay mag-ingat din si Commissioner Peldon. Dahil ngayon pa lamang, ay nakikita ko na may 5 ng grupo na nagbibigay ng ebidensya kay Presidente Duterte. At kung itong mga ilan dito ay selective, ay parang nakakagulat eh. Para yung naninira sa kabilang faction ay sisira yung... Kung mababasa niyo yung mga nababasa ko, ay matatawa ka eh. Ha? Walang matitira sa customs. Walang matitira. Dahil yung mga manok nung isa, iba itong manok sa kabila. Ha? So meaning, merong gang warden, just like itong drug war. Ha? May gang warden from within. So, sample ko lang sa'yo. Diyan ba sa listahan na yan? Ha? Correct me if I'm right or wrong. RJ. Meron bang pangalan dyan Miss TY? Yan. Ha? Pag itong si Miss TY ay wala sa'yo, at nandun sa kabilang cluster na information, abay, something's really wrong. At yung si Miss TY na yan, kilalang-kilala yan sa customs. Diyos ko po. Matagal lang na si Bibis yan dyan, pero magaling sa substance operation. Talagang malakihan ang bigayan yan. Meron pang kasamang SUV.
Well, anyway, hindi ko na papahabain yung palabok ko, pero ang maganda lang sa nangyayari ay talagang naglalabasan ng baho. Kaya lang kung hindi mag-iingat din ang ating presidente, ay parang kakainin siya ng institusyon eh. Just like what happened now kay Peter Lim, na ngayon na in-expose ni Jamie Mendoza sa DZAR. Dahil yung isang paksyon ay nagtataka kung bakit nawala na yung pangalan ni Peter Lim sa listahan at tahimik na. At sabi ng ating presidente, 1 week lang. Kailangan NBI ilabas mo yung pangalan niya. Yung Diyos ko po. Lahat ng pati international crime assessment nandun ang pangalan yung Peter Lim ngayon pa paano malilinisin yan? Kaya lang, ay ang calling the attention of the President, ay tinatanong nila, paano nakausap mo yan ng harap-harapan, na walang go-between. Sino yung go-between na yan? Na mukhang yan, napakalapit sa'yo, pero ang laking problema, ay Diyos ko po, walang pagkakaiba sa mga previous governments na pagka ikaw ay malaking tao, ay merong mga tao dyan na magmumoonlight sa'yo 24/7. Without you knowing it, yun pala agenda. Eyes and ears na sindikato. So, dapat mag-ingat ng ating presidente, mag-ingat itong mga opisyal natin na kahit na sa mga rhetorics ng tapang, ng papatay kita! I will kill you! Pero, Gerald de la Rosa, ngayon ay pinag-uusapan ka kung bakit mo pinatulog si Espinosa sa bahay mo sa White House, and at the same time, bakit nagre-report pa bilang mayor samantalang nahuli na sa bahay niya na mayroong droga, may armas. Things like this ay dapat pag-ingatan ng ating gobyerno. Dahil, sabi raw ng ating presidente, hey, read my lips! Pero sabi ng mga observer, we are reading your actions, Mr. President. May mga individual po na napapaikutan, nakakalusot. So kinakailangan may lahat ito agad. Dahil lahat naman po tayo ay uhaw sa pagbabago, uhaw sa gusto nating matinong gobyerno. So kailangan po na magtulungan po tayo. Kaya kung meron po tayong mga alam na impormasyon, halimbawa po, Prof, kung meron tayong alam na mga impormasyon tulad doon sa binanggit yung 5 na grupo, at kung may mga dokumento, ay... may mga dokumento rin sila kaya yan ang worry sa amin. Alam niyo kasi itong si RJ, talagang ito ay por la patria. Kaya lang, alam mo, sa galingnisan natin nakakalimutan natin na posible tayong mapasukan ng mga info o disinfo na siyang sisira sa atin. So we have to be careful and wary about these things. Tama po. Okay. So kailangan po natin ng partisipasyon ng lahat para ma-check natin. No? Katulad nung aming impormasyon na hawak, ay maingat namin itong idinadaan sa proseso. Tulad halimbawa po yung karanasan namin sa sektor ng tubig, 6 na taon na po ang kaso, no? Na nakabinbin, no? Sa iba't ibang antas ng Korte Suprema, sa Regional Trial Court, meron din, Ombudsman, meron din. Hanggang ngayon, naghihintay tayo ng hustisya. Nung nakaraan lang, pumutok po. Hanggang ngayon, marami pong mga Pilipino dito sa Kalakang, Maynila, kasama yung Rizal at yung 6 na bayan ng Cavite, dumadanas ng supply ng tubig na kung saan ay madumi, minsan ay wala dahil doon sa sinasabing sediments. Nilabas din po natin yung issue na yan. Tinanong natin, nung isang araw, sabi natin sa Maynila, saan nyo dinala yung bilyong-bilyong piso na kinolekta nyo sa amin simula pa ng taong 2002. Ngayon po ay 2016 na. 14 na taon na po nakalipas, meron tayong environmental charges, 20% yan. Ano po? Ako po, ang environmental charge ko last month is 700 pesos. Meron tayong mga 2 million na mga households o mga bahay na mga water consumers ng Maynila at Manila Water. Pag kinumpute mo yan 2 million yan times 700, magkano po yun? Ano po? 1.4 billion yan para sa environmental taxes lamang. So, nasaan ang pera? Simula ito 2002 hanggang 2016,
16. Ngayon, sasabihin ng Maynila, dahil daw sa kagagawa ng inang kalikasan, kaya dumudumi, no? Yung tubig. Kaya marami rito siguro, bago pumunta, pagbukas nyo ng gripo, ay iba ang kulay. At hindi nyo maaaring mainom, kinakailangan pakuluan nyo muna. Kapag nagkasakit ba yung ating mga anak at uminom tayo ng ganyang klaseng tubig, sasagutin kaya ng Maynila to, ng Manila Water? I don't think so. Isa pa pong warning, tag-ulan. Leptospirosis. Maraming mamamatay na mga kababayan natin, hindi nila alam kung ba't sila namatay. Dahil po sa leptospirosis, ano kaugnayan nito sa Maynila at Manila Water? Environmental charge uli. Dahil 20% yan, hanggang ngayon, wala pong mga sewerage pipes na konektado dun sa mga sewerage treatment plant. So, ilang bilyon ang hawak ng mga oligarko na pera na advance na kinolekta na hanggang ngayon ay namumblema tayong mga consumers. So, marami pong issue. Hindi lamang sa custom, hindi lamang po sa tubig, kahit po sa mga telcos, ang dami hong problema. Nagkaroon kami ng survey doon sa aming 42,000 na network na nandito po, no? Hindi po bababa sa 10 bilyong piso kada buwan. Dahil lang po sa load. Yung mga nahuhulog na mga text load, no? 10 billion pesos po 'yan a month. So kung totoo pong seryoso ang gobyernong ito sa pagsawata dito sa mga gawain ng oligarko, napakarami pong frauds na problema. Hindi ko kaya ng gobyerno 'yan. Kailangan niya ng partisipasyon nating lahat, media, mga ordinaryong mga citizens, consumers, commuters, buong publiko, para ma-combat natin itong problema ng ating lipunan. Hindi lamang po droga ang problema ng ating lipunan. Pangunahin dito ay ang ekonomiya natin, na kung saan ay kinakailangan mapropel ang industrialisasyon na yan, pero hindi mangyayari ang industrialisasyon na yan hanggat matindi ang smuggling dyan sa custom, hanggat nangyayari po itong mga malalakas na mga oligarko sa ating lipunan. So marami pong fronts, no? So kailangan po nating mas paigtingin ang ating kampanya para sa isang tunay na malinis na gobyerno. At laki talaga ng problema Sa bagay, talagang no man is an island, RJ, at hindi talaga kakayanan ng ating presidente. At kundi talaga mag-iingat yung mga ilang mga aliporos ng ating presidente, ay malulubak yung mama in the process. Kaya nga, kung mapapansin mo, itong ginagawa niyang parang hecho-derecho, siya na mismo nagsasabi ng katotohanan kung sino-sino itong mga nasa gobyernong gumagawa ng kawalang yan, ay hindi mo na siya talaga kayang pigilan dyan. At more coming, ika nga. RJ, meron akong unsolicited advice kay Commissioner Peldon. Siguro, bago natin umpisahan na huliin yung mga big fishes, no, na mga smugglers sa customs, ay ipa-lifestyle check mo na lahat yan. Yan siguro ang pinakamagandang matutulong natin kay Commissioner Peldon. Dahil by exposing kung gaano kayayaman itong ultimo janitor dyan sa customs, ay masyasyak ka kung magugulat ka. Dahil kung nakaligtas na yung mga previous commissioners, employees, etc. dyan sa customs, ngayon, malulula ka na yung palang nakikita mo ay kakapiranggot lang sa nalalaman mo. Nakakagulat, nakakalula na ultimo yung mga flashy villages ay ultimong ordinaryong empleyado lang sa customs ay nandiyan nakatira na iba nakapangalan. Muli, nananawagan po ang United Filipino Consumers and Commuters na tumugon tayo dun sa panawagan ng ating pamahalaan na kailangan po ng pagkakaisa at tulong-tulong. Marami pong problema. So, yung 100 araw ng ating Pangulo ay nakaka-51 days pa lamang, pero kinakailangan mas bilisan na nila yung kanilang mga pagkilos. Halimbawa, itong talamak na alam naman natin na number 1 sa listahan ng Bureau of Customs in terms ng corruption issue. Isa dyan yung smuggling at marami pang iba.
So, ang consumers po at commuters ay naharap sa maraming issue. Telcos, Meralco, Maynila at Manila Water Concern. Ito pong itong mga pagbabayad po natin sa mga toll roads, yan ay mga malalaking issue din na dapat natin tignan. Yung, saan napupunta yan, yung mga pondo na yan, kagaya ng binanggit ni Sir kanina, yung 1% na para sa mga IPs natin, na sila'y makinabang, no? Dapat po, para maramdaman naman po natin yung tinatawag na inclusive growth, no? Nabanggit kanina ni RJ, good morning nga pala. Nabanggit mo kanina na tumaas ng 37% sa Manila Port. Sino ba ang, sa pagkalam kasi, sino ba nag-decide when it comes to tariff duties? Customs ba o Philippine Tariff Commission? Kasi alam ko na World Bank, IMF ang nag-decide. Correct. Galing, good question. Kaya nga po ito, midnight deal po ito eh. Hindi ho dumaan ito sa demokratikong konsultasyon. So, ibig sabihin, ang tagal na niyang nakaupo dyan, bakit 3 linggo na lang, siya bababa na ng kanyang posisyon, itong si Commissioner Lina, ay ginawa yung dokumento na yan. So, ito po at ang kanyang dahilan ay port congestion. Port congestion, no? So, nakakatawa po yung rason na kanyang ibinigay. So, hindi lamang po yan, magbibigay ako ng example sa inyo nung dito sa, kanina binanggit ko po yung 200 billion na losses, no? Supposed to be makolekta ng ating gobyerno. Meron po isang sektor, halimbawa po semento. Mula Enero hanggang Abril, ang sa semento lamang po, 200 million ang halaga na pera na dapat nakolekta ng BOC ay hindi yun nangyari. So, isang sektor lang ho yan. Bakal, ganyan din po nangyayari. So, ngayon ay maraming nagpapagawa ng bahay. Ano po? So, tignan natin yung mga inaangkat dito. Ito ba'y pumapasa ba talaga ito sa standards, no? Baka yung mga nabibili natin ay medyo hindi po maayos, no? Maaring nakamura ka pero hindi naman ito umaayon dun sa dapat na kalidad na kailangan. So, marami pong bagay na dapat tignan. Kaya, ang partisipasyon ng lalo-lalo na ng DTI sa pag-i-issue ng mga import permits, tignan din natin. Huwag lang tayo tumingin sa DOF. Kasi sa totoo lang po, kahit dyan sa DTI, marami hong mga nagaganap na dyan bago mapunta ng Bureau of Customs yan. Ano mo? Alam nyo po yan. So baka nakatingin lang tayo sa BOC pero may isang ahensya naman na hindi natin napapansin. Noong panahon din nung nakaraang administrasyon, ang Department of Agriculture, nakita nyo naman po, ang dami ho nilang mga issues na pumutok dahil dyan din sa issue ng smuggling, pumutok yung rice, etc. So, ang dami ho talaga. Sa tingin ko, yung 200 billion, mukhang maliit pa nga po yun eh. Maliit. Ito maliit yun. Maliit pa ho yun eh, no? Yung estimate na yun. So, kung talagang gusto nating i-propel ang ekonomiya natin, tingnan natin itong nagaganap na ito dahil ang smuggling, katumbas yan ng dumping eh. Pag may dumping, ano nangyayari? Yung mga lokal na mga industriya natin, papatayin. Itong mga lokal na mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga micro-entrepreneurs natin. Siyempre, ang dulo nito, ang lahat ng papasan nito ay tayong mga mamimili o tayong mga consumers. Lahat po yan. Lahat yan tayo ang babalikan. Kaya, doon pa lang mismo sa gripo, tinitingnan na namin, ito na yung ambag ng United Filipino Consumers and Commuters sa ating gobyerno at sa ating mga consumers para magkaroon tayo ng kaliwanagan. Saan ba nagsisimula ang lahat na ito? At doble-dobling taxation ang pinapasa nating mga consumers. Napakadami po niyan. Ano po? So, yun po yung may dadagdag ko at napakaganda po ng punto nyo na binanggit. Kung kinakailangan maghain ng mga kaso tungkol dyan, tingnan po natin. Ano po? Pero again, binibigyan natin ng pagkakataon na iproseso nila ito. Pero kapag natulog sila sa pansitan at puro sabihin nating hampas lang sa lamesa, yung sinabi nga kanina ni Prof, ano yun? Papatayin kita? Tama ba yung Prof? Alam nyo naman po,
Di mo ba? Opo, no? Kaya tama po kayo, Prof. Kahit po kami nagiging maingat kami dun sa mga hawak naming mga impormasyon. But again, kung meron po kayong mga kaibigan dyan at mga kakilala na nagaganap na mga suliranin, hindi lang sa BOC, bukas naman po ang aming organisasyon at tatanggapin namin yung mga ano na yan, mga impormasyon na yan.